Kakatapos lang ng BMW Boss Ironman event. Ano bang masasabi ko doon, mga parts? Sasali ako doon, mga parts, next year. Isa lang masasabi ko, siguro physically I have to prepare myself, of course, kasi isipin mo, ito nga lang short distance na upuan, sumasakit na yung likod mo, diba? So obviously I think ngayon pa lang mag-start ka na ng calisthenics or exercise na at nasa lot of stretching, kasi based sa aking nakita, paguran talaga eh. At kailangan mo siya talagang prepare physically and mentally. Yung physically, yun yung pag-exercise mo eh. Kailangan mo lang talagang i-prepare yung sarili mo na hindi ka mapapagod, which is normal naman talaga na mapapagod ka dun. Yun lang yun. Yung mentally kasi doon na sa tingin ko ha, ako lang to, Bards ha, huwag niyo akong awayin. Itong mentally talaga, doon talaga nasisira eh. Hindi ko sinisisi na dahil na disgrasya ka dahil sa pagiging kamote mo sa daan. No, I don't think so. Kasi may mga incident talaga na timingan mo na may biglang tumawid na hindi nabantayan, either motor, pero yung sasalbungin mo yung motor, bakit? Diba? Yun doon pumapasok yung mentally eh. Sasalubong ka sa motor dahil sa, ito muna tayo sa Petron, sasalubong ka sa motor dahil sa trip mo lang, ayun, nasalpok niya, nasagasaan niya yung isang motor na naka NMAX yata, patay yata yun eh. Diba? Yun yung dahilan dun. Okay, dito muna tayo. Tayo muna tayo uminom ng Gatorade pampagana. Ayan oh. Hindi mo lang basa yung aking ulo. Grabe. Hindi basa yung ulo ko. Ay, Kim ko po 400. Bale, binago ko lang. Ito na yung bago, no? Yeah, pero binago ko pa. Nung bago siya, binago ko pa yung mukha. Nakaka-addict talaga eh. Bale, ang ginawa ko dito, Exciting pangalan, no? ito kasi dati dito yan. Tapos hindi siya itim. Pinagaan mo lang. Binago ko siya lahat para magmukha siyang... Kaya pala ibang-iba, no? Iba siya sa pag nakita mo siya. Kaya laging tinatanong ng tao anong klaseng motor yan. Kasi nga, mas naging aggressive siya tingnan. Tingnan mo yung mukha. Yan, tingnan mo, may pula. Okay naman, hindi ba mabigat? Mabigat siya, pero pag nasa highway naman, di naman eh. Magaan daw kaysa doon sa iba eh. Like, tumitingin ako ng T-Max. Mas mabigat yun. Plano ka ba bumili? Oh, best pa ako ngayon eh. Ah, okay. Kaya lang, limitado. Siyempre, hindi ka makalabas. Yun nga. Sabi nga nila eh, maganda raw ang picture. May nakasabay ako dati sa Tagaytay gano'n. Nakadalawang hulog na rin ako nito dahil sa out of balance lang. Pero never naman ako na-disgrasya sa ano. Kasi nga, mabigat siya talaga. Ito, laking tulong nito. Tingnan mo na nagasgasan nga eh. Ayun oh. Maiwasan talaga eh. Natumba ako eh. Pero laking tulong nito oh. Patagilid. Sobrang laking tulong nito nung nilagyan ko. Yeah. Kaya ayun. Diba? Pag nasa highway ka na, pag-diretso yun. Oh. Yeah. Sige sir. Thank you. Naka-record pa rin siya. So, ayun.
Bakit kaya nila tinitinan tong motor ko? Anong kasalanan ko sa inyo, ha? Gagandahan na naman kayo sa motor ko, ano? The advantage of having a modular helmet. Yeah. Sarap magmotor. Sakit lang sa puwet. Hindi ko alam kung effective pa ba itong aking TPMS. 32 na naman siya ngayon. Bumaba siya. Ano naman nakatingin sa motor ko? Ano problema niyo sa motor ko, ha? Hindi kayo nakatingin sa akin. Gagandahan na naman kayo sa motor ko, ano? Oo. Bakit kayo nakatingin, ah? Pati yung gasoline boy, ah. Ha? Alam ko pogi yan. Alam ko pogi yan. Walang ganyan sa Pilipinas. Ako lang. Yabang, ano? Yan ang mayabang. Joke! Joke lang! Ay, Diyos ko. Happy lang ako. Kahit dami ng gas-gas, ha. May gas-gas na ng malaki. Dahil sa natumba. Katangahan lang. Tanga lang yung driver. Ay, sorry po. Tangal lang po. Woo! Ay, mga ganyan, mga biyahe, parts. Relax lang din pag may time. Yan. Pag mo kailangan dire-diretsuhin, eh. Diba? Siguro pag nag-Ironman ako, ganun ang gagawin ko. Yung kailangan ma-stress, Diyos ko. It's not a race. Sorry. Basta enjoy ka lang. Ride ka lang. Close natin ang ating ventilation kasi sobrang ingay. Maingay siya. Maingay pa rin. Lagyan na natin ng hangin sa loob. So yun, sali tayo nyan kasi part of my checklist yan, eh. At isang beses lang, di naman kailangan every year. Gastos din, eh. Ito na pala ako dapat. Sorry. Yan. So yun na nga mga parts, sasali tayo dun kasi yung Ironman kasi ito yung magte-test sa kakayahan mo talaga, eh, kung kaya mo ba talaga, di ba? So I think so, kakaya naman. Basta meron pa akong isang taon bago makasali dyan. Pwede pa akong mag-practice for 1 year. Yan. Nasa Lipa na tayo. In 300 meters, turn right on Manila Batangas Bypass Road. 8:30 yung ano natin, yung estimated time of arrival. Ganda ng mga road dito, ah. Uy, malapit na nga pala talaga ako, no? Ayun na, oh. kaya wala sabi ni ni Mare yan, eh. Inaanak ko yung anak niya. Sabi niya, saan ka na? Sabi mo sa akin pag nakaalis ka na ng bahay. Sabi ko, malapit na ako. Nataranta. Nataranta tuloy. Hindi sila well prepared. Ang sarap kayo bumiyahe sa umaga. Ay, hindi sila prepared, mga parts. Dapat talaga sa ilalim siya, eh. So baba pa siya ng konti para tumaas ng konti yung lagayan ng ng cellphone. Kasi sa cellphone ko dito, mga parts. Wala bang Jerry's Grill dito? Kahapon pa ako gusto bumili ng halo-halo. Wala akong mahalo. Wala akong nalalayo bad trip po sa traffic kahapon. Pabalik, eh. Doon sa Muntinlupa.
nakakainis. Oh, speaking of Muntinlupa, sana talaga maganda yung gagawin nila ano dun, kasi ano yun eh, pag nagawa nila ng paraan yun o nagawa nila ng maganda yun, well, I would probably say maraming kukuha nun. Kuha kayo nun, Bards. Kasi ang gagawin ko kasi dun mga Bards, papatumbahin ko talaga yung motor ko. Makikita ko talaga na kung ano ba talaga, matatamaan ba o hindi. Tutumbahin ko talaga yung motor ko, wala akong pakialam, para matesting natin. Yun lang yun. Tapos saka na natin ipa-repaint tong ating motor pag okay na lahat, diba? Ang tangat-tanga kasi dapat kasi ginawa mo na noon pangit kasi tignan. Uy, nandito na tayo. Saan ba yung Amaya? Kings. Yun nga. Hindi ko nakita yung Amaya. Kanila Francia ako. Francia. Saan yun banda, bro? Ano sa Jasar daw? Matagal ko ng kaibigan yung bro. Gusto ko nang bisitahin. May sakit eh. Di ba? Mayat na eh. Kaya nga eh. Hindi pa naman ako magaling sa mapa, Brad. Malabis lang aray. Madaling makikita mo aray. Eh di nga. Oo nga, wait lang. Oh. Kulay blong yan. Ang kanyang bahay ay aray. Kita mo yung kantuhang aray, sir. Oh. Yung mismo, ha? Ah, yung kantong yan. Aray. Sige. Taasan mo, laki mo. Yan. Dyan. Lagay mo dyan. Route tayo dyan. Ito kadataan. Route tayo dyan, route. Pindutin mo yung route. Ayan. Yan. Yan ang sundin mo. Yun na, sana pa yan. Wala po masyadong sa kanto yan, pero nasa may kanto ka. Oh, sige. Anong number ng 77. Sige, thank you, pre. Ganda ng bahay dito ah. I like it. Turn right. Then turn left. Sabihin mo lang pastor. Sabihin mo pastor. Sabihin mo pastor. Pastor. Ay. So tapos na yung ating mga parts, ang ating bisita sa ating kaibigan. Matagal ko nang gustong puntahan. At yun nga, masaya akong nakita ko siya. So shout out to you, Wood. Shout out din kay Ninya, na asawa niyang napakatibay. At magpakatatag ka lang lagi, na lagi mo lang isipin na si Lord nandyan lang. At hindi naman tayo pinapababayaan. Lagi lang isipin nyo na ayokong sabihin na na magpakatatag lang. I can't say anything, no comment. Kasi pag ako siguro, I would probably do the same or think the same. I will let anybody knows about this.